Hi guys, so day 10 na ng gera dito sa Israel. At ayun na nga, napag-abutan pa rin tayo ng sirena, o siren, o alarm na merong papasok o paparating na missile sa area namin. So, buti na lang, hindi pa ako nakakasakay ng bus at medyo malapit ako sa train station. So, kailangan namin magtago sa pinaka-safe place. Buti na lang ang train station na yon ay underground. So, kailangan mabilis ang takbo. Mas nakakakaba pala pag nasa labas ka talaga kaysa lang dito sa loob ng bahay. So, pag dito kasi sa bahay, ayan lang, pwede ka dyan sa kung saan merong pinaka-safe na lugar, o sulok. Pero pag nasa labas, hindi mo alam yung tatakbuhan mo. At bilang update na rin, ipapakita ko talaga yung mga kasalukuyang kalagayan namin dito sa Central Tel Aviv. Para sa inyong kaalaman guys, ito yung lugar kung saan may pailan-ilan pa rin na nakakapasok na missiles o pagkakaroon ng alarm dito sa Central Tel Aviv. Na kung tutuusin naman, ito yung lagi nilang pinapaulanan ng missiles, yung Ashkelon na tinatawag nila. So, kung makikita nyo rin dito sa mapa guys, 165 kilometers naman talaga yung layo mula doon sa Gaza Strip, kung saan doon naganap lahat ng unang terror attack na ginawa ng Hamas. So, ayun na nga, habang ine-edit ko to, ayun, meron na namang alarm. So, ano na nga ba ang tunay na nangyayari o kalagayan dito sa Central Tel Aviv? Oo, medyo malayo kami sa tunay na pinangyarihan, pero ito yung realidad. Halos lahat ng shops ay sarado. Meron man kayong makikita mga iilan-ilan, pero ito lang yung mga grocery store. May mga bakeries din, at mga kung ano yung mga pangunahing pangangailangan namin sa araw-araw. Meron din mga iilan-ilan na bukas na coffee shop, pero mabibilang mo lang yung mga taong tumatambay dito. Pati mga eskwelahan ay apektado din ng gera. Mula kindergarten, prep, elementary, middle school, at pati mga universities ay sarado dito. Kung dating sanay tayo na makakita na mula umaga, hapon, na merong tumatambay sa parke, ngayon, para na itong ghost town. Malaking epekto nito sa Central Tel Aviv dahil halos lahat ng opisina dito ay sarado. Para sa inyong kaalaman guys, ang Tel Aviv kasi ito ang industrial area ng Israel. Pinakamalaking naapektuhan din dito, syempre yung ibang foreign worker na nagtatrabaho sa building, tulad ng mga Chinese at Turkish at iba pang lahi. Dahil mula nung nagsimula ang gera, nahinto na rin ang kanilang pagtatrabaho. Para sa kanila kasi, no work, no pay. Hindi katulad namin mga caregiver o mga nagtatrabaho sa mga hotel. Meron din tayong mga ilang kababayan na trabaho ay leave out. So, naapektuhan din sila dahil hindi sila pinapapasok ng mga amo nila dahil sa pangyayari. Kung tatanungin nyo naman about sa public transpo, meron naman iilan-ilan na mga bumabiyahe. Pero makikita nyo, halos walang sakay. Parang inarkila mo na lang ang bus. Meron ilan-ilan naman na biyahe ang mga train dahil inanaw naman ng Ministry of Transportation na kahit Sabado na hindi naman pangkaraniwan ay magkaroon ng biyahe. So dahil pinaka-importante ang kaligtasan at health ng bawat isa, open naman ang mga health center nila dito, lalong-lalo ng mga hospital 24/7. So ayun na nga guys, napag-abutan tayo ng sirena na may papalapit o paparating na missiles. So, malakas kaya sa mga autobus, kailangan huminto lahat ng pasero na labas. So, buti na lang malapit tayo sa train station. Merong underground zone, kaya kailangan 1 minute and 20 seconds kailangan makapasok ka sa safety area.
yun na nga, naka-experience ako ng hindi inaasahan. Nasa labas ako at nagkaroon ng alarm. So, ayan yung mga kasama ko galing sa labas. Para na rin guys sa mga nangungumusta sa amin dito sa Israel. So, maraming salamat po sa mga pag-aabala nyo. Pero bilang isang full-time caregiver dito, mula po dun sa pinangyarihan ng kaguluhan at mga pinapakita sa TV, medyo malayo naman po kami. So, andito po kami sa Central Tel Aviv at hindi ganon kagulo. So, may hanggang ngayon, day 10, may pailan-ilan naman na nakakapasok na missiles. Pero dahil may Iron Dome, malaking tulong yon. At sa kaalaman nyo na rin guys, itong bag na to, naka-ready na yan talaga. Hindi ko na tinatanggal dyan para dumating man yung panahon na talagang lumala. Sana wag naman. Isang buhat na lang. Bagpack. So, kumpleto na yan. Pang ilang araw. Pero sana naman hindi na tumagal tong gera na to. Ito na yung pinakamatagal at pinaka nakakatakot na experience ko dito.